Hello guys, so basketball update. So unahin natin yung PBA kung saan itong si Adrian Nocum, isa sa mga key players ng Rain or Shine at lumalaban ngayon sa semifinals ng PBA Philippine Cup. So ang Rain or Shine, no, ngayon isa sa mga entertaining teams, no, sa PBA at isa sa mga nagdadala rito, no, ng entertaining ay itong si Adrian Nocum, no, at yung isa pa diyan si Jonard Clarito. So ngayon itong si Adrian Nocum ay pumirma uli dyan sa Rain or Shine sa lucrative 3-year contract. So isa sa mga key part ng Rain or Shine future, no? At magiging superstar, no, in the making ng PBA. So si Nocum ay last pick in the second round, no? 2 years ago. So, babasahin natin yung balita ng Spin PH kung saan si Rain or Shine lock in part of its future on Tuesday, kahapon, no? When it signed guard Adrian Nocum to a new contract. So, tingnan natin kung magkano, no? Ilang milyon yung kontrata niya, no? Wala naman nilagay rito, no? So, basta 3-year contract, no, sa Rain or Shine. The franchise gave the exciting guard a 3-year max deal, almost 2 years after selecting him with the last pick of the second round of the PBA Season 48 draft. So, the team declined to reveal figures, but sources said the new Nocum deal is very close to the league's maximum of 420,000 pesos a month. So meron siyang 420,000 pesos a month. So malaki na ito, no? Para sa isang PBA player. Close but not max, said a team insider. So nung mga nakaraang araw ay in-extend nila itong si Jonard Clarito, no? Isa sa mga nagdadala diyan sa Rain or Shine, no? Kung bakit ay apat na sunod, no, na semifinals. Itong Rain or Shine, no? Apat na sunod na komperensya na nakapunta sa semifinals. So in just 2 years with the team co-owned by Raymond Yu and Terry K, the 25-year-old Tondo-born guard has risen to become one of the Coach Yeng Giao's deadly weapons, whose razzle-dazzle plays and high-war acts endeared to the PBA fans. So yan, dyan kilala itong si Adrian Nocum, no, sa kanyang mga deadly weapons, mga razzle-dazzle plays, at yung mga high-war acts. So makikita nyo yan, no, lalo na pag playoffs. Itong si Adrian Nocum nagpapakitang gilas, no, at isa sa mga future stars ng PBA at hopefully malay natin mapili rin siya, no, dyan sa Gilas Pilipinas, magiging part sa ating national team itong si Nocum at magiging all-star, no, ng PBA. Since coming on board, Nocum has helped Rain or Shine made it to the semifinals 4 straight. So sinabi ko na yan, no, kanina. At ang average ni Nocum, 16.6 points, 3.6 rebounds, 3.3 assists at 1.6 steals. So as he anchors the Elasto Painters run and gun backcourt together with Andre Caracot and Jonard Clarito. So sabi ni Nocum ay walang hanggang pasasalamat, mahal na Poong Nazareno. So itong si Nocum ay debutante, no? Debutee ng Black Nazarene dyan sa Quiapo, Maynila. So ngayon ang Rain or Shine ay nasa lamang pa rin yung TNT ng 2-1 lead. So mamayang gabi ata yung laban ng Rain or Shine versus TNT Game 4 ng PBA Philippine Cup Semifinals. So tignan natin kung itatabla ba ng Rain or Shine ang serye. Ang Game 4 ay gaganapin sa Mall of Asia Arena. So kasama din
naglalaban sa semifinals ang Ginebra versus San Miguel. Ang Ginebra lamang ang serye 2-1. Tapos update natin tungkol sa sino nanguna sa best player of the conference race. So search natin guys, best player of the conference PBE of the conference PBA. So sa ngayon nanguna pa rin, no? Mga 2 weeks ago na itong balita. So nanguna pa rin itong si Junmar Fajardo. Still nanguna pa rin sa best player of the conference race, no? According dito sa spin.ph, at yung balita nila ay mga June 19. So mga mahigit 2 weeks ago na ito. At siya pa rin yung nanguna, no? Para sa best player of the conference ng PBA Philippine Cup. So medyo nasa 40.4 statistical points. Sino yung mga nanguna? Sumunod kay Junmar Fajardo ay itong si CJ Perez. So 38.5, Robert Bolick 37.6. Hindi na nakapasok ng NLEX sa semifinals. Xavier Lucero 37.3 and TNT Calvin Optana 35.4. So malamang itong si Junmar, si CJ at si Optana maglalaban sa best player of the conference ng PBA Philippine Cup. So maraming nagtataka kung bakit pa rin nanguna pa rin si Junmar Fajardo sa MVP race. Para malamang ito si Junmar pa rin yung nanguna. So bakit every year, no? Si Junmar Fajardo ay laging nangunguna, no? Hindi lang sa BPC race kundi sa MVP race. So alam naman natin yung average ni Junmar Fajardo ay double-double, no? Mahigit mga 15 points at mahigit 12 rebounds a game. So medyo yung mga kalaban niya may mahihirapan talaga. At yung San Miguel ay hindi naman San Miguel lagi yan, no? Sa semifinals, pumapasok sa semifinals at minsan sa finals. So yan yung advantage ni Junmar Fajardo kung lagi nanguna parati, no, sa best player of the conference race at sa MVP race. So kaya lagi siyang nananalo na MVP since mga 2013, mga ganun, 2014, no? Until now. Naputol lang yan noong mga 2020, 2021 dahil sa injury si Junmar nung panahon na yon at nagre-recover pa. So nung MVP nung 2021 si Scottie Thompson. So at mga sumunod na taon na yon ay si Junmar na. So yan yung nangyari, no? At yung average niya, tingnan niyo guys, sa Philippine Cup, 17.5 points at meron 13.1 rebounds at 3.3 assists. So grabe talaga itong si Junmar, no? Maasahan mo pagdating sa opensa at maging sa depensa. So yun. At sa Rookie of the Year race, malamang itong si RJ Abrientos, no? Nanguna. So malamang siya yung magiging front runner sa Rookie of the Year. Tapos itong si posibleng makalaban niya sa Roy Race, itong si Cedric Bearfield, no, sa Blackwater. At itong si Justin Baltasar, ang problema kay Justin Baltasar ay hindi siya nakalaro nung unang conference, kaya malamang ay makukuha ni RJ yung Rookie of the Year race. So tapos na tayo sa PBA. So bukod sa PBA at NBA ay pag-uusapan din natin, no, yung mga MPBL. Kasi meron din nanonood ng mga basketball fans ng MPBL. So punta naman tayo sa MPBL. So sa ngayon ay nasa mga 19, may mga teams na nasa 19 games, 18 games, 17 games. So ang
number of regular season games nila baka nasa na 29 games, no? 29 games kasi 30 teams yung NPBL eh. Parang NBA dito eh. Oh, merong South Division, North Division. So tig 15 teams from South North to South. So may 30 teams at sa isang season meron silang regular season games na 29. So medyo ano no palapit na itong postseason ng MPBL 2025 season. So tingnan natin yung standings ng MPBL. So, punta tayo sa North Division. So ngayon ang MPBL yung mga teams ngayon ay nagbabago ng mga player. So may mga trades na nagaganap, meron ding mga players na nare-release sa kanilang mother teams, no? At gumawa rin sila ng mga bagong players para sa kanilang campaign, no? Diyan sa MPBL season. So punta tayo sa North Division kung saan nangunang Nueva Ecija with 17 wins at wala pang talo, no? At Abra number 2 with 16 wins and 1 losses. Tapos San Juan Knights 15 wins and 1 losses. Pampanga, yan yata yung defending champion ng MPBL, 13 wins and 4 losses. Caloocan Batang Kangkalu 12 wins and 6 losses at Pasay Voyagers 11 wins and 8 losses. So itong Nueva Ecija, Abra, San Juan at Pampanga, malabang ito yung mga contenders para sa championship, no, ng MPBL. Nueva Ecija, Abra, itong Nueva Ecija wala pang talo, no, in 17 games. So Nueva Ecija, Abra, San Juan, Pampanga and Caloocan. So yun. At parang ang format ng playoffs nila ay parang style din ng NBA kung saan merong play-in, yung 7 to 10 maglalaban sa play-in para sa last two slots, no, sa playoffs. So parang ganun yung format ng MPBL. MPBL. Wait guys. Okay, yan. So, balik tayo sa North Division. Number 7, Pangasinan, 10 wins, 6 losses. Ilagan Isabela, 8 wins, 8 losses. Pasig, 7 wins and 9 losses. Batan Risers, 6 wins and 12 losses. Tapos, Quezon City, 4 wins, 13 losses. Valenzuela, 4 wins and 14 losses. 18 games. Marikina Shoemasters, 3 wins and 14 losses. Manila Batang Quiapo, 2 wins and 15 losses. At Bulacan, 2 wins and 16 losses. So, yan yung standing sa North Division. Sa South Division, kung saan itong nanguna itong Quezon, no? Quezon Huskers, no, yung Quezon province na nire-represent nila with 14 wins and 3 losses. Zamboanga Sikat, 14 wins and 4 losses. So parang binago yung pangalan ng Zamboanga, no? Dati yan Valientes, no? O kaya ginamit yung pangalan ng isang sardines brand. Ngayon Sikat na yung ginamit nila kasi yung Valientes malamang ay ano sila, parang nagre-ready na, no, to the possible na kapag nakuha nila yung franchise ng Terra Firma, no, binili na nila yung franchise ng Terra Firma at na-approve ng PBA, so magiging part na sila ng PBA next season, sa season 50. So malamang naghahanda itong Valientes at dito sa MPBL, ginamit nilang pangalan yung Zamboanga Sikat. So yon. So Zamboanga Sikat, 14 wins and 4 losses. Batangas City, 11 wins and 7 losses. Jensen Warriors, 11 wins and 7 losses. Of course, yung Jensen, baluarte ito ni Manny Pacquiao, no? Founder ng MPBL. Mindoro Tamaraws, 11 wins and 8 losses. Rizal, 17 wins and 10 losses. Muntinlupa, 10 wins and 7 losses. Binyan,
9 wins and 7 losses. Yung top 6, yung Quezon, Zamboanga, Batangas, Jensen, Mindoro, Rizal. So number 7, Muntinlupa. Number 8, Binyan. Number 9, itong Basilan, Viva, Port Busters. So 8 wins and 8 losses. Yan yung yung star horse, no? Na medyo hindi nag-success yung kanilang yung attempt nila na pumasok sa PBA. So malay natin in the future, no? Itong Basilan, papasok na yun sa PBA in the future. Imus Brotherhood, 8 wins and 10 losses. Davao Occidental Tigers, so nasa number 11 with 7 wins and 8 losses. So what happened dito sa Davao Occidental? So parang itong Davao Occidental kakabalik na lang nila sa MPBL after naglaro sila sa ibang league. So sa ibang league, asan yun? Nakalimutan ko na yan parang sila naghahawak yun, yung liga na yun, no? At kung saan naglaro itong Davao Occidental, ngayon nagbabalik sila sa MPBL. So ang Davao Occidental nasa hindi Davao City nire-represent ito, no? Davao Occidental with 7 wins and 8 losses. So medyo kaya-kaya pa kasi meron silang 15 games at meron silang natitirang 14 games kasi 29 games yung regular season. Sarangani 6 wins and 11 losses. Cebu Classic 4 wins and 13 losses. Bacolod Tubo Slashers. So itong Cebu Classic dati ito parang Cebu Greats na nga ito Tapos nagka-problema itong team na ito. Una hindi sila kung totoo hindi sila sinusweldo, may mga players na umaalis. Ngayon sa bagong management medyo bumalik na yung sigla nito ang Cebu Classic. Kaso nasa 4 wins and 13 losses sila. Meron pa silang 12 games para humabol itong Cebu. So ito namang Bacolod, medyo nagka-problema din ito with 2 wins and 14 losses at isa pa itong Paranaque, no? Na may 1 wins and 15 losses. So yan yung team standings ng MPBL 2025 season. So yan guys, PBA, MPBL, tapos next video naman yung NBA naman kasi marami nang nangyayari dyan, lalo na sa off-season. May mga trades na gaganap at may mga pre-agency signings, no? Alamin natin kung sino-sino yung mga players na yan mamaya, kung makaka-video tayo mamaya or bukas na lang. So yan guys, at maraming salamat.